Yes. Last na po to. Siguro magtatagal to ng mga 6. Okay? 6. Tapos mag-e-exam. Correct? Yes. O, sige. Bilisan lang po natin to for the last portion. Of course, yung naiwanan po natin, sino po yan? Si mood disorders. Eto po, pang-adult na po tayo ha. Developmental disorders. Yung pangatlo po natin, adult developmental disorders. So, ibig sabihin, tapos na po tayo kay adolescent. Kay adult na po tayo. Tama? Yes. Si adult developmental disorders, ang nangyari dito, nagkaroon ka ng mood disorders. Si mood disorders, sabi nga natin dito, or also known as affective disorders. Di ba? Baka kasi ang gawin nila affective disorders, parehas lang po yan. Guys, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, dalawa po kasi yung mood and affect natin. It's either malungkot ka or masaya ka. Tama? It's either depressed ka or masaya ka. Ikaw ay manic. Tama? Pero ito po, organic by nature to . Alam mo kung bakit organic by nature? Organic kasi ang bumababa po sa inyo dito yung neurotransmitters. So parehas po yan na ang problema po natin tumaas or bumaba ang neurotransmitters. Ibig sabihin, ang affectation dyan, neurotransmitters. So pag neurotransmitters po, sino-sino po yung mga neurotransmitters natin na affected? Guys, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, okay, yung neurotransmitters natin na affected, po pwede po itong serotonin. Ang number 1 naman po talaga si serotonin . Siya naman po talaga yung number 1. Kaya sino yung pinaka-baseline sa lahat ng antidepressant na ibibigay? SSRI. Clear? Kaya yun ang unang-unang pinabibigay na drug. Clear? Siya yung pinaka-basic. Pero po pwede rin po yan na alin. Pwede din po yung epinephrine. Okay? Pwede din po yung norepinephrine. Pwede rin po yung dopamine. Nagkakaintindihan? Yes? Yes. Ibig sabihin, pag depressed ka, mababa yan lahat. Pagka naman manic ka, mataas yan lahat. Clear? Yes. Ngayon, pag tinanong ka, ano po yung risk factors niyan? Ay nako, unknown talaga ang cause niyan. Tama? Yes. And sabi natin, basta ang ating mood disorders, affected daw at least 8% of the population ay by genetics. Okay? By genetics, di ba? 15 to 35 sino? Si schizophrenia. Ito naman, 8% genetic siya. Clear? Tapos, ang sabi natin dito, environmental, pwede din. Environmental, okay, po pwede din. For example, exposed ka sa lahat ng mga masalimuot na buhay. Siyempre, lalaki ka malungkot. Tama? Or po pwede rin naman na ang nangyari dito, masyadong mayayabang yung pamilya mo. Kaya pati ikaw, nagyabang na rin. Gets? Nasanay ka palaging elated, masaya, euphoric. Ano nangyari? Punong-puno ka ng happy hormones, girl. Pagka napuno yung happy hormones mo, ang laki ng problema mo nun. Tama? Yes. Kasi pagka puro happy hormones ka, ang tendency po dito, wala ka nang nakikitang, okay, wala ka na po nakikita dito na parang mas tatalo pa sa'yo kasi happy-happy ka, elated ka, bossy ka, pagka ganun. So nagkakaroon ka ng delusional, 'di ba? Delusional ka ng grandeur. Okay, delusion grandeur ang meron ka. Tama? Yes. Question. So, ibig sabihin, pwedeng unknown, pwedeng environmental, pwedeng multifactorial. Multifactorial. Pwede din. So, it's a combination ng, pwedeng a combination ng mismong genetics mo, tapos, na-combine pa yung environment na kung nasaan ka. 'Di ba? Guys, ang namamana po natin by genes, mababa serotonin natin. Pwedeng ganun. Pero kaya ka nalungkot. Kaya ang tanong ko, namamana ba ang depression? Oo, pwede. Pero hindi namamana ang suicide. Clear? Depression po pwede mamana, pero ang suicide hindi. Bakit? Kasi, tatandaan mo, ang nagsusuicide po, depende sa coping mechanism mo. Pag hindi mo natutunan yung coping mechanism mo, magsusuicide ka talaga. Pero pagka natutunan mo yan, kahit na depressed ka, nakaka-get by ka naman, edi sige, hindi ka magsusuicide. Tama? Yes.
Ngayon, pag-usapan muna natin si depressed. Pagka depressed po yan, tatandaan, meron tayong tinatawag na minor depression, okay? At saka major depression. Siyempre, pag may minor, may major. O, paano ka daw naging malungkot? Pagka minor, ibig sabihin, ito yung mga may stimulus ka. Kaya ka nalungkot kasi may stimulus ka, kasi may loss ka. Usually kasi may loss, kaya ka nalulungkot. 'Di ba sabi natin, meron tayong proseso ng ng grief and loss according to Kubler-Ross. Ano po 'yon? Yung sinabi ni Kubler-Ross. Sabi natin, we tend to deny, 'di ba may denial 'yan? Tama? Yes. May anger po tayo. Ano po yung next level natin? Bargaining. Bargaining, tama? Yes. O, nagkaroon ka ng depression. O, depression na ang next. O, tapos, acceptance. 'Di ba? Ibig sabihin, normal po na malungkot tayo. Ibig sabihin, pagka nalungkot ka kasi may pinagdaanan ka, minor po yun ha. Minor po yun. Lalo na kung nagkaroon ka ng loss. So, the only differentiating factor dito, tatandaan mo kaya pa pong ma-uplift yung patient dito. Ibig sabihin, kaya pa ma-uplift, nakikita niya pa yung purpose sa buhay niya. Yan. Pag nakikita niya pa yung purpose niya, mga protective factor yun. Tandaan, these are your protective factor. Ibig sabihin, may kaya ka pang pasiyahin. Nakikita mo pa yung importance mo sa buhay. Importance mo sa family mo, importance mo sa job, pag nawala ka, di ba? Sino na mag-aalaga sa aso? Sino na mag-aalaga sa mga mahal mo sa buhay pag nawala ka? Sino na maiiwanan kay ate, kay kuya, kay bunso, 'di ba? Mga protective factors mo 'yan kasi may fear of dying ka pa. Clear? Yes. Oh, guys, tandaan. Ito po nagde-develop ka ngayon ng fear of dying. So pagka meron kang fear of dying, tatandaan mo, protective factor mo pa 'yun. Clear? Para hindi mag-suicide. Unlike pagka pinag-usapan natin yung major, pagka major po ang pinag-uusapan natin, ito po yung magiging problema dyan. Sa major problem po natin, sa major depression po natin, ito po talaga, wala nang stimulus to. Ibig sabihin, wala nang stimulus. Ibig sabihin, without apparent reason, ikaw ay naging anhedonic, hindi mo na makita yung purpose mo sa buhay, anhedonic, 'di ba? Hindi ka na nakakatanggap ng pleasure. Pag sinabi mong anhedonia, wala ka ng pleasure, wala ka ng enjoyment, 'di ba? Hindi ka na nakakapag-enjoy, hindi ka na na-uplift, 'di ba? Hindi ka na na-encourage, wala ka ng guilt. Nawawala din yung guilt mo. Pag nawala po yung guilt mo, kayang-kaya mong patayin yung sarili mo. Kasi pag wala ka ng guilt, wala ka na ring fear. Tama? Plus, tandaan mo, meron silang isang characteristics na sa kanila lang nakikita, rumination. Alam mo kung ano yung rumination? By the word itself, rumination, rumi. Ito yung andumi-dumi ng pag-iisip mo, palagi na lang negative. Isipin mo lang ang rumi-rumi mo mag-isip, palagi kang negatibo mag-isip. 'Di ba? Ang rumi mo mag-isip, rumination, palagi kang negative mag-isip. Yan ang most common sa isang taong may major depression, rumination. Clear? Negative na. Wala ka nang nakikitang maganda sa buhay. Clear? Yes. Now, ang tanong ko, Sir, lahat po sila kahit na-uplift or hindi na-uplift, marumi or hindi marumi, ang pag-iisip nila, may protective factor or wala, parehas po silang during the time of depression, tatandaan, may nakikita rin silang worthlessness at a certain portion of their life. May worthlessness. Yun nga lang, kay minor, hindi lahat kasi na-uplift pa siya. Pero kay major, lahat talaga, hindi na siya makakita ng kahit anong maganda. Clear? Yes. May worthlessness at a certain degree, si minor, pero na-uplift pa siya. Clear? Yung isa, hindi na na-uplift. So, ibig sabihin, eto po, may dysphoria. Ibig sabihin, nahihirapan silang maging masaya. 'Di ba? Kabaliktaran ng dysphoria, kasiyahan, euphoria naman. Tama? Yes.
Alam mo, nangyari dito, ang tendency po nila, possible po pag may worthlessness, may dysphoria, possible po bumaksak po talaga ang self-esteem. Ganun po talaga ang mangyayari dyan. Babaksak ang self-esteem. Tama? Yes. Oh, question. I-compare lang natin bago tayo pumunta sa mga pumunta sa management. Okay? So, ibig sabihin, si depressed po, kabaliktaran lang ni manic. Si manic, ang tendency, kung si depressed, walang energy, di ba walang energy to? Ito naman, full of energy. Ibig sabihin, full of energy. So, pag full of energy, sayang-saya ka, hyperactive ka. Tama, mali? Hyperactive ka naman. Correct? Yes. Question. Kung ikaw ay hyperactive, possible po ba na may dysphoria ka or meron kang euphoria? May euphoria ka. Yun nga lang, dahil sa euphoria ang meron ka, possible po dito magkaroon ka ng delusion of grandeur. Po pwede ka magkaroon ng delusion of grandeur, okay? Grandeur, alam mo naman yan, di ba? So parang El Grande, akala mo ikaw lang yung magaling, ikaw yung bossy. Ikaw yung elated, di ba? Ikaw yung hindi susunod sa unit rules. Tama? Yes. O yan yan. Tama? Kasi ang feeling mo, ikaw yung pinaka-powerful. 'Di ba? Yun ang feeling mo diyan kasi elated ka nga. Feeling mo ikaw yung pinaka-powerful. Tama? Question. So lahat po sila, meron po silang pinagdadaanan ng hostility. Okay? So ano daw yung hostility? Ito po yung, pag sinabi mo kasing hostility, ito po yung intense emotions. Okay? Intense emotions that would lead to destruction. That would lead to destruction. O, 'di ba? Ibig sabihin, yung hostility, may intense emotion ka whether na heightened or depressed. Pero strong yung emotion mo, strong ang pagkalungkot mo, strong ang pagkasaya mo. Clear? Pwedeng ganon, strong ang pagkalungkot mo, strong ang pagkasaya mo. Kaya ang problema dito, o tinan mo ha, ang problema dito sa isang tao na depressed, yung kanilang hostility, tatandaan. Sabi natin, mas more nila itong hindi kumakausap ng tao, kaya ang problema dito, ini-internalize nila. Pag in-internalize po nila yan, yung ating mga problema, hindi ka nagsasalita kasi nalulungkot ka, ayaw mo magsalita, alam mo ang problema dito, baka mapunta yung hostility in destructive form towards themselves. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng threat to safety. Di ba pagka destruction, automatic palaging may threat to safety? O, kaya pagka tinanong, threat to safety, kung ito ay may threat to safety, kanino nakadirect ang threat to safety? Is it towards the self or towards the others? Guys, tandaan, towards self. And destruction. Kaya pagka towards self, ay ito ang suicidal. 'Di ba? Self-directed eh. Self-directed. Na-internalize nila yung hostility. Nagigets? Yes. Pagka yung hostility papasok, ang defense mechanism, ang tawag introjection into self. Clear? Kaya ano po ang kanilang defense mechanism? Introjection. Tama? Towards self. Tama? Towards self po yan. Clear? Ay, one moment po ha. Hello, Sir Mike.
Game. Balik tayo. Ibig sabihin, towards self to, tama? Yung hostility niya. Kaya kailangan po ba mapalabas natin yung hostility para hindi siya magpakamatay? Yes. Anong gagawin natin? Sabi natin para hindi daw po mag-concentrate sa kanya yung hostility, bigyan mo po siya ng alin? Roommate. Bigyan mo siya ng roommate, ng kausap, para at least hindi pa loob sa kanya yung problema niya. Pwede rin po na bigyan mo po ito ng pillow eh. Tama? Yes. Ano pa po? Pwede rin po na ang gagawin po dito is taasan po natin yung stimulus ng environment. Kaya nga 'di ba sabi natin pagka-depressed po, saan natin siya ilalagay? Malapit sa nurse station. Tama? Yes. Ngayon, ang tanong ko, sir, paano naman po pagka ang pinag-usapan po natin externally? Pag external naman, tatandaan, ito naman po, gearing towards external. Ibig sabihin, pag ikaw ay, di ba sabi mo, bossy ka, elated ka, hindi ka sumusunod sa unit rules, powerful ka, alam mo gagawin mo, mambubuli ka ng ibang tao eh. Ibig sabihin, yung hostility mo, okay, emotion in its destructive form, tandaan, is being rechanneled externally. Pag externally po, okay, externally, automatic, ibig sabihin, others po to, directed to others. Ibig sabihin, threat to safety ka. Whether, ano ba, verbal ba yan? Minumura mo na ba yung kausap mo? Or literal na physical, nananakit ka. Diba? Guys, verbally, emotionally, okay, psychologically, guys, tandaan. Ano sabi natin pagka pinapasa mo sa kanila? Kasi hindi mo nga matanggap na mas magaling sila sa iyo eh. 'Di ba? Kaya anong gagawin mo? Ipapasa mo sa kanila o ano tawag doon? Projection. Projection, 'di ba? So ano po yung defense mechanism nila? Projection. Yung isa introjection. Projection towards others. Tama? Kaya kung ang patient mo may projection, ano po ang ginagawa natin diyan? As much as possible, wala po sanang roommate 'yan. Kasi kung may roommate 'yan, sasaktan niya. Tama? Yes. Tapos dapat po i-remove ko yung mga furnitures dyan. Bakit? Sisirain niya. I-remove ang furnitures. Bakit? Sisirain niya yung furnitures eh. Ayaw natin siyang manira. Tama? Yes. Ano pa? So sabi natin, kailangan i-isolate ang patient. Di ba? During the manic phase. Now, question. Sir, ano po yung ating nursing diagnosis po dito? Ang nursing diagnosis po natin dito, parehos po silang high risk for injury. High risk for injury. So pagka meron kang high risk for injury po dito, ang gusto ko lang po sa inyo sabihin dito, eto, kung meron silang high risk for injury, ano po ang gagawin natin pagka meron po tayong pagka meron po tayong isang tao na malungkot? Pag may malungkot po tayong tao, dapat magkaroon tayo ng active friendliness. Okay? Pag sinabi mo pong active friendliness, ikaw po yung lalapit ha. Bakit? Kasi lahat ng depressed, hindi ka lalapitan niya, maniwala ka. Kung nasa room lang yan, nasa room, kaya ikaw ang papasok ng room. Nakakaintindihan? Yes? Yes. Pero pagka naman, may manic ka naman na patient, mananakit yan, dapat passive friendliness. Okay? Passive friendliness. Hindi mo pa rin naman iiwanan yung patient unless absolutely nananakit na talaga siya. Tama? Yes. Ibig sabihin, wag mo po yan lalagyan ng furniture, wag mo ito 'di ba sabi natin wag mo lalagyan ng pillow. Sino po yung binibigyan natin ng pillow? Yung suicidal. Para suntukin niya, sirain niya, para mailabas niya yung hostility na supposed to be dapat nasa loob niya. Ayaw natin kasi nasa loob, baka magpakamatay. Kaya minsan ginagawa natin yung pillow, pinapam-punching bag natin sa kanila eh. 'Di ba? May ganung effect. Pero pagka passive friendliness, sabi natin, pagka mapanira na, tanggalin mo yung furnitures nga, tanggalin mo yung pillow kasi sisirain niya lang yan. 'Di ba? So tanggalin mo lahat yan. Correct? Correct. So ang tanong ko po, so ibig sabihin, pagka pinag-usapan po yung mga furnitures, natatandaan mo, sino po yung tinanggalan natin ng furniture? Si Manic. Sino po yung furnitures bawal i-rearrange? Alzheimer's. Alzheimer. Dementia.
Sino po dito ang pupwedeng tanggalan natin ng rugs, small toys, excessive furnitures na sakit na nabanggit ko sa lahat? Sino? Analysis. Si Parkinson's. Si Parkinson. Bakit? Kasi yung lakad niya, di ba, pakaladkad. Pagka pala kaladkad niya, malalaglag siya. Di ba? So, tanggalin mo yung mga excessive furniture sa kanya. Clear? Excessive furnitures, mga rugs, tanggalin mo. By the way, si Parkinson, what type of shoes are you going to impose or are you going to suggest? Leather-soled shoes or rubber shoes? Rubber shoes. Ay, ganito. Pagka magbibigay kayo ng sagot, isipin mo muna, pag ikaw ba ang gumamit ng rubber shoes, ano ang pakiramdam Leather shoes, I mean. Tingnan mo? Pwede makalakad. At Diba? slip-resistant shoes. Kasi pagka rubber shoes yan, dumidikit sa floor yan. Eh di ba pakaladkad nga yan, kung maglakad, lalo yung madadapa. Alam mo ako, in fairness kasi ang tangkad ko nasa 5'9 ako Alam mo ang problema ko, mahaba kasi yung legs ko Ang problem ko dito, minsan hindi ko nakakalculate yung lakad ko. Pag naka-crocs ako, natitisod ako sa kanya. Yung ganun, natitisod ako sa kanya kasi nga rubber siya, di ba? Yung ganun. Pagka matangkad ka kasi, parang feeling mo bigat na bigat yung paa mo. Parang ganun yung effect. O, di ba? Kailangan leather-soled shoes ka. Clear tayo doon? Yes, ulit. Pagka sinabi nating furnitures, ulitin ko lang pagka furnitures, iside lang po natin to. Kailan po natin siya nire-remove? Pagka manic. Pero kung sakasakali po ang pinag-usapan po natin dito, dementia, ano po ang gagawin natin? Pag dementia naman po, do not rearrange. Tama? Yes. Pero pagka pinag-usapan natin yung furniture, kaya Parkinson, ano po ang gagawin natin dito? Remove mo yung rugs, yung mga small toys, okay? Or mga toys na lang, di ba? Small toys or excessive furnitures. Ayaw din natin yan. Excessive furnitures. Kasi baka mabangga-bangga siya. Nakakaintindihan po ba? Yes? Yes. Excessive furnitures. O yun po yan. May tanong kayo dito? Guys? Wala? Wala? Okay. Pag-usapan ngayon natin to, sir, sino po yung suicide na yan? Kasi alam mo naman, dito naman talaga patungo yung usapan natin. Kasi ito talaga, si suicide, ang taas ng chance na itatanong sa inyo kay kay NCLEX. Guys, ang suicide is different from depression But depression can lead to suicide depending on the level of anxiety. Mag-iiba ngayon ang iyong takbo ng sagutan kay NCLEX pag sinabi ng may signs and symptoms of suicide na. Nakakaintindihan? Yes. Guys, ano po ba to? Ang suicide, self-destruction. Destruction. Pag meron ka pong self-destruction, this is actually a cry for help. For help. So pagka meron ka pong cry for help, automatic, ang tatandaan, kailan po ba nagkakaroon ng occurrence yan? Guys, tatandaan. Kailan po nag-o-occur yan o kailan po nangyayari po yan? Tandaan, nag-o-occur po yan sa onset of depression. Pwede. Or pwede rin naman na once na the depression starts to lessen. Example, yung nakapag antidepressant ka na nga. Yan. Bakit? Kasi bakit? Nung nag-antidepressant ka na, sumaya ka na. Kaya nung sumaya ka na, ang taas ng rate na magpakamatay ka. Correct? Yes. Every time that we think about the suicide, always remember the active plan. Clear? Pag sinabi mo pong active plan, ito po yung kailangan may indirect cues ka na titingnan dyan. Example, yung mga namimigay nga ng valuables. Indirect yan yung valuables. Or nagkaroon ka ng sudden mood elation, Ibig sabihin, bigla ka na lang naging euphoric without any apparent reason. At saka yung mood mo, elated, mataas. 'Di ba? Tandaan, mas mataas na ang rate nila mag-carry out ng plans.
Okay? To carry out the suicide plans. Example, sabi natin dito, pagka may active plans versus wala pang active plans, eto ha, tatandaan mo, paano ko po malalaman na may active plan na yan? Okay? Pagka may means of carrying out of the plans, example, may hawak-hawak na yung knife, may hawak-hawak na yan may hawak-hawak na po yan na gun. O pwedeng gun, knife, or pwede na po mga meds. Guys, pagka pinamili ka, sino ang pipiliin mo na priority? Yung tao na namimigay ng valuables o yung tao na may hawak-hawak na knife? Sino ang mas active sa kanilang dalawa? Yung may knife. Kaya ang priority natin, yung may talagang mas active plan. Tama? Priority po yun. Clear po tayo doon? Kasi po pwedeng ito, puro mga ideas lang eh. Between the ideas versus yung meron kang talagang tinatawag na active plan, automatic, sabi natin dito, unahin mo yung active plan. Yung pinakakayang-kaya niya ng i-carry out yung problem. Yung suicide plan niya. Clear? Yes. Guys, dun nga pala sa mga may meds ha, gusto ko lang pong sabihin sa inyo. Okay. Dun sa mga may meds, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, they have their cheating behavior. Pag sinabi mo pong cheating behavior, alam mo yung mga gusto magpakamatay, minsan kung ano ng mga naiisip niya, nandun na siya dun sa area ha, nandun na siya sa mismong psych ward, pero nagpakamatay pa. Alam mo kung paano nila na-facilitate yung active plan. Nagkaroon sila ng tinatawag na cheating behavior. Pag sinabi mo pong cheating behavior, ang ginagawa po nila, lahat ng gamot nila, iipunin nila dito sa gilid ng cheeks nila. Tapos, ang gagawin nila, pag naipon na yan, okay, kunwari, pinainom sa'yo, lalagay nila dito, hindi nila gagalawin eh. Pag wala na nakatingin, tatanggalin na nila. Tapos itatago nila sa isang place. Oh, next day na naman, hindi na naman napansin, tatago na naman nila. Next day na naman, tatago na nila. Hanggang sa nakaipon na sila ng very large amount, sabay-sabay niyang iinumin yun. Yun! O, diba? Hindi nagpamamatay. Alam mo yung mga baliw na yan, maraming naiisip yan. Sinasabi ko sa'yo. Tama? Kaya nga, do you agree, yung cheating behavior, kahit sino pa po ang may suicidal thoughts, kailangan po ba 1:1 supervision po tayo? Yes, kailangan 1:1 supervision 24 hours a day. 24 hours a day po tayo dyan. Tapos, kailangan po i-alert natin ang lahat ng healthcare providers na sumasakop dito sa patient na to kasi baka mamaya magkaroon ng suicide ideation na napunta to plans. Nagkakaintindihan po ba? Yes? Yes. So dapat lahat ng mga healthcare provider alam nila. Guys, ano po yung mga risk factors natin pagdating sa suicide? Guys, tandaan. Isipin mo yung code na daddy. Okay, bakit? Pag daddy, lalaki. Ibig sabihin, most common yan sa male na matatanda. Di ba ano sabi ko sa inyo? Yung mga male na may chronic illnesses, okay, chronic illnesses, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, yung mga male na may chronic illnesses po yan, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo dito, okay, karaniwan, nagpapakamatay yan. Okay? Bakit chronic illnesses na eh? Eh, di ba pagka matanda tayo, self-esteem natin dapat intact. O, ngayon ang tanong ko, Sir, ano pa po? Meron kang history ng depression, di ba? O, or meron kang history ng depression, death and loss, yan. Mga watch out ka dyan sa mga yan ha. Or possible nagkaroon ka ng suicidal attempts. O, di ba? Guys, ang mga attempts sa babae po yan. Pero pagka commitment, suicidal commitment, okay, pagka commits, tatandaan sa male. Usually, pag nagpakamatay ang male, patay talaga. Clear? Yes. Oh, next. Nagkaroon din tayo ng mga dependent personality disorder. So pag meron tayong dependent personality disorder, ang problema po natin dito, syempre, dependent ka sa lahat. Correct? Yes. Pagka dependent ka po sa lahat, automatic, biglang ang nangyari po dito, ikaw yung na-abuse, ikaw yung palaging malungkot, yan. Tapos biglang nawala yung parents mo, nawala yung boyfriend, girlfriend mo, anong nangyari? Nagpakamatay ka. 'Di ba? Yes.
Tapos, sabi natin, guys, ay may nalimutan ako dito yung age pa ha. Yung age po natin, pinakamataas ang 18 to 25 years old. Tapos, babalik po yan pag increase ng 40. Pag papunta ka na sa elderly. 'Di ba? Bakit is 18 to 25? Kasi yung 18 to 25, mas prone ka magkaroon dito ng hindi matagumpay na relasyon. Tama? Kasi immature ka pa lang, first time ka pa lang nagkakaroon ng relationship. So what happens now? Kung first time ka pa lang nagkakaroon ng relationship, ang tendency po dito is magkaroon ka ngayon ng alin? Ng, sabi natin, heartbreaks. Tama ba yon? So ayaw po natin magkaroon ng heartbreaks kasi nagkakaroon po tayo ng problem sa depression. Next po tayo, kung 40 years old and above ka naman, ang problem mo dito, 'di ba? Life begins at 40. Kaya nagkakaroon ka na ng mga chronic illnesses, 'di ba? So pwede na po mag-start yung mga chronic illnesses na po natin. Tama po ba? Yes. And then sabi natin, possible din po yung identification kasi nagpakamatay po yung yung parents mo, yung brother mo, kaya nagpakamatay na rin siya. Tama? Yes. Tandaan na, pagka elderly, dalawa po palagi ang lumalabas dyan. Pag female elderly, tatandaan sila yung naa-abuse. Pero pagka male elderly na may chronic illnesses, sila ngayon yung nagsusuicide. So wag mo lang kakalimutan yan. Clear? Yes. Ngayon, ang tanong natin, Question po, sir. Yes, go. Sir, naalala ko lang, sir, yung sa cardio po, sir, yung heartbroken syndrome po. Ano po Broken tawag heart doon, sir? syndrome. Yes. Ayun na po yun, sir, broken heart syndrome. Ay, wait lang. Magkaiba yun. Physiological, psych ang pinag-uusap. Pagka physiological, si broken heart syndrome, yung puso mo, nung nagkaroon ka ng heartbreak, may isang parte na hindi po tumibok. I mean, sir, ano po yung tawag po doon, sir? Naalala ko lang para hindi ko na siya makakalimutan. Takot subo. Takot sabihin. Thank you, sir. Oo. Takot nang sumubo ng uten. Ay, hindi. Just. Takot na nga sumubok ng relationship. Di ba? Takot subo. Yun na lang. Di ba? Thank you, sir. Yan lang po yung nalimutan ko yung tawag kasi. Ngayon, ang tanong natin dito, dire-diretsoy natin. So, ibig sabihin, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, di ba, may depression ang problem mo. Kaya ano ngayon ang gagawin natin? Kung may depression, magpabigay ng antidepressant. So, mga meds na naman to, marami na naman lalabas sa meds, di ba? So, ibig sabihin, ano po ang ginagawa ng antidepressants natin? Pampasaya yan. Ibig sabihin, pampasaya. Ang mechanism of action yan, tatandaan mo, magpapataas ng dopamine, ng epinephrine, norepinephrine, your dopamine, your serotonin. Lahat ng mga happy hormones po pwedeng tumaas. Guys, tandaan, yung mga happy hormones na yan, sila ngayon yung pampasaya. Tama? Yes. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, lahat po ng antidepressants natin, ang initial po natin dyan, okay, would now be 2 to 3 weeks bago gumana. Monica, gumising ka. Sabi natin, 2 to 3 weeks, okay, para gumana po yan. Kasi gagayahin ka, Monica, ng mga katauhan dito. So you have to stand up, you have to take a seat if you want to join. Okay? Ngayon, pagka pinag-usapan po natin yung full natin, eto naman po, 3 to 4 weeks po tayo. Tama ba yan? Yes. Full therapeutic effect is 3 to 4 weeks. Pero pag initial po, 2 to 3 weeks. So lahat po yan, pampasaya. Tama? Yes. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, bawal din po ang alcohol kasi never naman tayo nagsabay ng alcohol sa nagsabay ng alcohol sa mga drugs. Ano pa po? Bawal din po yung citrus juices. Tama? Yes, kasi stimulant yan tapos magpapabigay ka pa ng stimulant. Ang problem mo pa dito, ang citrus juices, nagdi-decrease po ng absorption yan. Tama? 'di ba? Nagdi-decrease ng absorption yan. Ano pa po? Bawal din po yung herbal drugs. Sino po yung herbal drugs po natin na binanggit ko kanina? Keva. Tama ba? Keva? Keva ba yon? Wrong. 'Di ba pang anti-anxiety yun?
Ang dito naman, antidepressants to, kaya ang pabigay mo, bawal si St. John's wort kasi yun yung antidepressant. Kayo naman o di ba? O, diba? Ito na yung sinasabi ko sa inyo, sundowning phenomenon, di ba? Pagpatapos na tayo, tsaka nawawala sa sarili. Tama? Yes. Guys, bawal din ng ginseng ha. Baka tanungin lang sa'yo. So as much as possible, ayaw natin ng herbal medicines na yan. Tama? Yes. Now question. Ano po ang gagawin yan? Ang gagawin natin, natatandaan mo po itong neurons mo. Yung neurons mo, meron ka pong axon body, tapos meron ka po ditong mga synapses. Tama? Yes. Tapos another neuron. Natatandaan niyo po ba nung sinabi ko sa inyo na ang nakalagay po dito sa gitna na to, dapat nandyan po yung neurotransmitters mo? Yes. Lahat ng neurotransmitters natin, example, yung mga happy hormones na yan, mga neurotransmitters yan. They should be in the junction area. Dapat located po yan, nakikita po yan sa mismong synapses. Sino po ang nagpo-produce niyan? Mga neurons din ang nagpo-produce niyan. Tama? Ngayon, ang problema dito, okay, pag ikaw ay depressed, ibig sabihin may pinagdaanan kang crisis. Pag ikaw ay may pinagdaanan ng crisis, pwedeng hindi ka makatulog. Pwedeng affected ngayon ang ADL mo. Tama? Pangit ang ADL mo. What happens now? The neurons will not sleep. Hindi po yan matutulog. Magiging overly active ang neurons mo. Overly active. Alam mo ba kung ano nangyari? Lahat na produce ng niya na epinephrine, norepinephrine, dopamine, serotonin, kakainin niya ulit. Ang gagawin po ng neurons mo pag hindi ka natutulog, kakainin niya lahat ng produce niya. Ini-engulf niya. Ano nangyari kung in-engulf ng neurons mo yan? Mawawala po sa gitna. Hindi po tayo makakapag-transfer ng ng specific signal para sumaya ka. Gets? Nagigets po ba? Ibig sabihin, pag in-engulf, nire-reuptake niya. Sino po nag-reuptake? Yung neurons mo. Nagigets? Kaya nga, kung mapapansin mo, karamihan ng karamihan po ng mga antidepressants mo, may pangalan sa dulo niya. Alam mo kung anong pangalan sa dulo niya? Reuptake inhibitors. Napansin mo yon? Kasi ang gagawin ng ating mga antidepressants, ipe-prevent niya ang engulfing ng neurons mo ng mga neurotransmitters. Nagigets? Example po, 'di ba? Karamihan ng mga karamihan po ng ating mga drugs, meron po tayong tinatawag po na reuptake inhibitors. Reuptake inhibitors. Sino-sino po yung mga reuptake inhibitors na yan? Okay? Inhibitors. Okay? Inhibitors. Ito po yung mga pinag-uusapan po natin na alin. Number 1, monoamine. Monoamine oxidase inhibitor. Clear? Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo si monoamine oxidase inhibitor, ito po yung MAO inhibitors po natin. Sino po yan? Monoamine oxidase. Guys, sa tunay na buhay, sino ba si MAO? Yung MAO mo, siya po ang maninira ng alin? Epinephrine, dopamine, serotonin. Epinephrine, dopamine, and serotonin. Sisirain niya yan. Dinedestroy niya si epinephrine. Si MAO, ito po yung nagde-destroy ng alin? Epinephrine, dopamine, and serotonin. Bakit ba ginawa ni God yung MAO? Para hindi ka magkaroon ng mataas na BP. 'Di ba? Para hindi ka magkaroon ng schizophrenia. O para hindi ka maging elated ng bongga. Nagigets? So kaya ang ginawa ni God, oy MAO, dapat nandyan ka para may balance tayo ng ating hormones. Clear? Ng neurotransmitters ka mo. Question. Kaso ang problema, kung nasobra ng MAO mo, mawawala lahat ng mo. Mawawala lahat ng serotonin mo, mawawala lahat ng dopamine mo, mawawala ng iyong epinephrine. Nagigets? Pag nawala ang epinephrine mo, pwedeng bumaba ang BP mo. 'Di ba? 'Di ba?
Mawawala ka ng stimulant ng heart mo eh. Correct? Oh. Now question. Bakit mo binanggit yan? Kasi ang gagawin natin, magpabigay tayo ng inhibitor. Bakit? Para ang gagawin po niyan, prevents destruction. Destruction of what? Of epinephrine, dopamine, and serotonin. Clear? Para masaya ka. Nagkakaintindihan. So yan po ang ating tinatawag na MAO inhibitor. Okay po tayo doon? Yes. Yes. Saglit na nga. Lagay natin to sa baba kasi masikip na. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo dito, okay, yan pala yung unang-una natin, no? So sabi natin may MAO inhibitor ka. Tapos, meron din tayong tinatawag na tricyclics. O basta ganito na lang, isipin mo yung code mo ganito ha. MTS, SNS. Nagkakaintindihan? Or MTS, SNS, SNS. Diba? MTS, SNS. Ngayon, meron kang pinag-uusapan po dito na tricyclics. Okay? Si tricyclics naman, ang affectation niya, sino po? Ang ginagawa niya, this prevents reuptake. Actually, nag-iisa lang po yung nagpe-prevent ng destruction. Ito po, nagpe-prevent na ito ng reuptake. Ibig sabihin, lahat sila nagpe-prevent ng reuptake. Tama? Yes. Ibig sabihin, simula po sa pangatlo, pang-apat, panlima, pang-anim, lahat po sila, okay, tatandaan, nagpe-prevent ng reuptake. Nagkakaintindihan? Yes? Yes. Ibig sabihin, pag didikit-dikitin ko na po yan, madali lang po yan, kasi silang lahat nagpe-prevent po ng reuptake. Ang tanong ko po, sino po yung pine-prevent niyang reuptake? Sabi mo, eto po, eto prevents destruction of epinephrine, dopamine, serotonin. Eto naman, sa tricyclics mo, ang affected niyan, epinephrine and serotonin. Clear? Pagdating mo naman, pagdating mo naman sa SNRI, ang kagandahan dito, pag na-memorize mo na yung first two, yung etong tatlo na susunod na to, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, nasa pangalan niya na. Example, SNRI, SSRI, NDRI. Tingnan mo guys ha, lahat siya may reuptake inhibitor. So basically, alam mo na kagad kung sino. Tingnan mo to, serotonin, norepinephrine, selected serotonin. Ito naman, norepinephrine, dopamine. Girl, nasa pangalan niya. Nasa pangalan na nila, 'di ba? Ibig sabihin, yung tatlo na yan, hindi na mahirap. Ang pinakamahirap lang, etong first two. Do you agree? Kasi yung first two natin, walang pangalan eh. Yung pangalan niya, ang tendency dito, hindi mo siya ganong kilala. Correct? Wala sa pangalan niya yung kanyang affected na mga neurotransmitters. Whereas ito, serotonin, norepinephrine, serotonin. O, diba? Selected serotonin yan eh. Ito naman, norepinephrine, dopamine. O, di ba, di kitang-kita mo na. So, ano po ang affected dito? Di malamang serotonin, norepinephrine. Ito naman, serotonin lang. Ito naman, norepinephrine and dopamine. O, di ba? Correct? Correct. Wala pong mahirap. Wala pong mahirap. Ngayon, ano naman po ang ating letter S? Ito po yung stimulants mo. Yung stimulants mo, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, same na same po yan kay NDRI. Pero ito, prevent reuptake yan, di ba? Ito naman, provide norepinephrine and dopamine. Norepinephrine and dopamine. So same na same siya, yung isa nagsusupply, yung isa nagpe-prevent ng reuptake. Clear? Kung mapapansin mo, let's put it in the table. Lagay natin sa table to ha. Pag ilalagay mo yan sa table, ang gusto ko lang pong sabihin sa'yo, ganito ang gawin mo para mas madali.
'Di ba meron ka dito tinatawag, ito yung table mo. Ala, Yan yung mga table mo. So gawa po ako dito ng epinephrine, okay, ng dopamine, norepinephrine muna, okay, norepi, tapos meron kang dopamine, meron kang serotonin. Ganto gawin ko dyan. So, lagyan ko lang po ng mga linya-linya para hindi ka pumalito. Okay? So, ibig sabihin, eto po. Yan. Okay na yan. Eto. Hindi talaga straight, no? Kasi ganyan talaga pagka hindi straight. 'Di ba? Pero pwede na yan. 'Di ba? Tapos yung last, eto. Tapos, ang gawin po natin, ikat natin yan. Ay, ang pangit. 'Di ba? Tingnan mo. Pagka na-memorize mo na po yung code mo, ano po yung code mo? MTS-SNS. Tama? Tingnan mo to, guys. 4 na portion lang ang gusto kong tandaan mo dyan. Memorize mo na. Una, tingnan mo to, guys. Wala mo na magsusulat. Yung 4 sa dulo, 1, 2, 3, 4, bilugan ko na. Yan ang una kong memorizein. Yung 4 sa dulo, 1, 2, 3, 4. Pangalawa, wala magsusulat ha. Yung pangalawang tatandaan ko, check, X, check. Pangalawa, sa unang line. Tapos yung pangatlo, diagonal. Ito yung pangatlong tatandaan ko, diagonal. Ibig sabihin si tricyclic, epinephrine at saka ano sabi natin dito? Kay tricyclic mo, diagonal. Magbigay ka lang ng diagonal. Nakakaintindihan? Yes? Kasi 'di ba tira mo SNRI 'Di ba? Nagdiagonal. So inisip ko lang diagonal. Correct? Next tayo. And lastly, yung 4 po sa baba, checkan ko po. 1, 2, 3, 4. Yung gitna sa baba. 1, 2, 3, 4. Para kang may box sa gitna. So kung naisip mo yan, yung 4 na characters na yan, madali mo na siyang matandaan. Tama? Pero sa tunay na buhay naman talaga, ang pinag-uusapan lang talaga natin dito, sino? Yung 1 and 2. Kasi yung 3, 4, 5, memorize mo na yan kung sino yung kasama sa kanya. Tama? Yes, memorize mo na yan. Kaya nga tinan mo SN. Ano sabi natin? SNRI. SN. Diba yung N niya? S at saka yung N. Edi meron. Yung SSRI, isa lang po yung naka-check sa kanya. Tama? Yes. Tinan mo SSRI, tinan mo, isa lang ang naka-check sa kanya. Yung NDRI mo, tinan mo, norepinephrine dopamine. Tama? Tapos yung stimulant mo, norepinephrine dopamine. So isipin mo na lang yung 4 na, ano mo dyan, yung pinaka-4 na posisyon. So mas madali. 4 na check sa dulo, check X, check, diagonal, tapos pa-box. Okay po tayo doon? Sir, sino-sino po yung mga gamot na yan? Eto na nga. Kasi minsan natatanungin sa'yo, which of the following neurotransmitters are being affected by this certain drug? Example, ang tinanong sa inyo, si Panama. 'Di ba? Kung ang pinag-usapan po natin si Panama, sino po yan? Tinan mo to. Saglit lang liitan ko lang to para may sulatan lang ako. 'Di ba? Sino daw po yan? Pagka pinag-usapan po natin tong area na to, okay, si MAO inhibitor, ang code po natin dyan, si Panama. Or Pamana, pwede din. Sino po yung Panama na yan? Ito po yung tinatawag nating Parnate, Nardil, Marplan. Sino po yung Parnate? Ito yung Tranil, Cypromine. Okay, tranylcypromine. Si Nardil mo naman, ang tawag mo dito si phenelzine.
Si Marplan mo naman, ito naman yung carboxacid. O, di ba? Tandaan mo na lang kasi wala kang magagawa dyan. Maniwala ka sa akin. Kailangan mo siyang memorize. Next, pagka pinag-usapan yung ano natin, okay, pagka pinag-usapan ng tricyclics natin, sino naman yan? Ito naman yung mga may tryptyline. Tryptyline. Okay? Yung mga tryptyline na yan, okay, yung mga nortriptyline, pwedeng amitriptyline, yung mga nortriptyline, amitriptyline, sila po yung tinatawag nating may tryptyline. Huwag mo na isulat yung nor at saka ami kasi pares lang naman yan. Or po pwedeng imipramine. O, di ba? Dalawa yan eh. May tryptyline or imipramine. Clear? O, SNRI. Si SNRI naman, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, nag-iisa, sino po yan? Ito po yung new generation drug na po yan eh. Mga combination drugs. Ang tawag mo po dito is duloxetine. Duloxetine. Ibig sabihin, okay, lahat naman po talaga ng setine, under po yan ng SSRI. Basta nakakita ka ng setine, sana ka mo SSRI except duloxetine. Clear? May exemption to the rule yan, except duloxetine. Bakit? Ang duloxetine natin, this is also known as Cymbalta. Okay? SNRI yan. Clear? SNRI yan. Question. Sino naman yung ating sino naman yung ating tinatawag na NDRI? Yung NDRI mo naman, ang tawag mo naman dito, Wellbutrin. Guys, yung Wellbutrin na yan, tatandaan, yung Wellbutrin na yan, Wellbutrin. Okay? Tatandaan, ito po yung tinatawag nating bupropion. Okay? Yung bupropion na yan, palaging pinagpapalit nyo yung buspirone versus bupropion. Oh, 'di ba? Sounds alike, look alike eh. Bupropion. Sino po si buspirone? Buspirone, kanino mo narinig 'yon? Kanino mo po narinig si buspirone? Siya po yung bawal ipabigay sa acute panic attack. Sino po 'yon? Anti-anxiety, 'di ba? Non-benzodiazepine. 'Di ba si non-benzo 'yan? Anti-anxiety. So ito, downer to, ito upper 'yan. Kaya wag mo lang kakalimutan ha. Bakit downer? Hello. Pampababa ng anxiety 'yan. 'Di ba? Depressant 'yan. Si bupropion pampasaya. Pampasaya naman. Clear? Yes po tayo. Yes. Tapos, yung stimulant mo sa last, ito po yung tinatawag nating methylphenidate. Methylphenidate. Phenidate. Yan. Oo. Ito po yung tinatawag nating Ritalin. 'Di ba? So, pagdating sa mechanism of action, wala kang magagawa kasi tinatanong yan. So, pagka tinatanong yan, dapat alam mo siya. Correct? Yes. Dapat alam mo siya. Oo. Correct? Yes. Kaya, wait lang ha. Pili lang tayo ng kulay. Yan, para yung magkaiba siya. Okay tayo doon? Yes. Lahat ng setine, fluoxetine, basta by setine ka na, automatic anong nasa isip mo? SSRI. Except duloxetine. Clear? Lahat na may setine, basta ang code mo na may setine, automatic lahat po yan SSRI, except duloxetine. Nagigets? Yes. So wala tayong magagawa, aalamin mo yan. Correct? Yes. Sige. For the last portion, okay, sir, ano po yung first drug of choice natin? Ang first line of drug of choice po natin, sino po yan? Ang first line, palaging si SSRI, yung mga may setine. Drugs, tama? Except for duloxetine. Tama? Or pwede rin naman sertraline. Kasi baka mamaya palitan yung pangalan. Pwede rin sertraline. Isama mo na yung sertraline dito. Isama mo na po yung sertraline.
sertraline. Okay? So sabi natin, ito po yung tinatawag nating fluoxetine, ito po yung Prozac eh. 'Di ba? Yung sertraline mo naman, ito po yung tinatawag nating Zoloft. Oh. Whether Zoloft or Prozac, nandyan po yan kanino? Sabi natin kay SSRI. Clear? Yes? Yes. Question. Anong first line natin? Si SSRI, Prozac at saka Zoloft na. Tama? Yun nga lang, pampasaya ba yan? Oo. Kaya watch out for manic episode. 'Di ba? Episode. Baka naman sa sobrang saya niyan, ang tendency naging bossy naman. Tama? Yes. Oh, watch out. Pangalawa, so ayan ang unang-unang ano natin ha, gusto kong tandaan. Pangalawang tandaan, okay, guidelines po natin. Pagka TCA po ang pinag-uusapan, mga tricyclics, tandaan, meron kang pinag-uusapan dito ng triptyline, diba? Sabi natin meron kang triptyline. Whether ito po yung amitriptyline or nortriptyline, guys, tatandaan lahat sila, triptyline. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, it can cause now, okay, orthostatic hypotension. Yun yung side effect niya. Okay? Nakaka-cause ng orthostatic hypotension. Para siya may anticholinergic side effect. No? So, kaya anong ginagawa natin? Rise slowly. Wala naman tayong gagawin dyan kung di rise slowly lang eh. Tama? Yes. Mga side effect. Question. Sir, sino pa po yung isa po nating drug dyan? Imipramine. Okay? Si imipramine mo naman, ito naman yung tinatawag nating tofranil. O, diba? Si tofranil. Si imipramine mo naman, si tofranil, ito, this can cause now, ang side effect niya is urinary retention. Urinary retention. Tama? Yes. Kaya anong ginagawa natin? Scheduled voiding. Wala naman pare-parehas yung mga tinuturo natin. O, wala na tayong gagawin dyan. Ano lang ang kailangan kong abangan? Yung adverse effect. Ano po ba yung adverse effect ng mga yan? Guys, tandaan mo. Sa lahat ng mga drugs, si TCAs ang nakakakos ng cardiotoxicity. Okay. So watch out na lang po tayo for arrhythmia. Alam mo na naman yan, pagka-cardiotoxic yan. Or po pwedeng may palpitation, watch out for that. Ibig sabihin, baka nagka-cardiotoxic na tayo kasi masyado matapang yung gamot. And plus, ang problema, napansin mo ba, sino po sa lahat ng drugs, ang problem po niya, epinephrine? Sige nga. Sino po yung dalawang may problem sa epinephrine? Yung ginagalaw niya yung epinephrine. Your monoamine oxidase inhibitor at saka si tricyclics. Kaya yung dalawa na yan, since may epinephrine ka, stimulant kaya to. Kung stimulant po, lahat ng mga drugs po natin na nakaka-stimulate po sa katawan, bawal ka pong magpabigay ng tyramine. Clear? Sino po ba yung tyramine na yan? SNS stimulant po yan. Clear? Ibig sabihin, the tyramine can cause now the release of your epinephrine. Kaya tumaas na ang epi dito, tapos may pampataas ka pa ng epi. Sa nag-result? Nag-result po sa hypertensive crisis. Ibig sabihin, pagka tinanong po ba ang ating TCAs, can this cause now hypertensive crisis? Yes. Oh, 'di ba? Watch out for hypertensive crisis, most especially kung ito ay nag-headache na. Nakakaintindihan kasi 'di ba nag-headache pagka may antihypertensive, meron tayong hypertensive crisis. Yes. Again, dalawa na po ang drugs ngayon na magko-cover ng bawal ang tyramine. Sino na po yan? Si MAO inhibitor at TCA. Pero pagka pinamili ka between MAO and TCA at isa lang po ang iyong pinapipili sa'yo, piliin mo po sino? MAO inhibitor pagka si tyramine. Pero pagka ang pinagawa po sa'yo, okay, i-avoid daw yung tyramine. Pagka pinagawa sa'yo, i-select all that applies, dalawa po siyang checkan mo. Pag isa lang po ang pina-check sa'yo, si MAO inhibitor lang ang checkan mo. Clear? Yes po. Pag isa, mas priority si MAO. Pero pag select all that apply, lahat sila checkan mo. Clear?
Yes. Now, question. Paano ko po malalaman na tyramine-rich food? Guys, yung mga tyramine-rich food na po natin na yan, sino-sino po yan, yung mga tyramine? Ito na po. Yung mga tyramine-rich food. So, tandaan, lahat ng tyramine-rich food, ito po ay nakakapagpa-release ng epinephrine. Ibig sabihin na ito po ay vasoconstrictor. Kaya nakaka-hypertensive crisis. Tama? Sino-sino po yan? Meron po tayong A, B, C, D, E, F. Ang A mo po, tatandaan, avocado. Yang avocado na yan, baka palitan yung pangalan sa US, guacamole. Guacamole. O, di ba? Yung guacamole na yan, yung salad na yan, made ng avocado. Clear? Next, letter B. Lahat po ng beer natin and banana, di ba? Marami po yung tyramine. Talaga ba? Oo. Lalo na yung mga overripe. Yes, na banana and fruits. Yan, sinasabi ko talaga sa'yo. No, na ang taas ng tyramine yan. 'Di ba? Kaya nga 'di ba pagka kumakain ka ng banana, energetic ka? Oo, kasi nagre-release siya ng ng epinephrine . Ano pa? So yung letter C mo, ano pa po? So sabi natin, chocolates and cheese. Chocolates and cheese. Guys, lahat po ng cheese bawal except, syempre may exception to the rule. Except meron kang CCR. Sino po yung CCR na yan? Meron kang cream cheese, meron kang cottage cheese, pwede po yan, at pwedeng ricotta. Ricotta. Clear? So except po natin na may exemption to the rule. Clear? Pero yung chocolates, mataas sa tyramine yan. Next, yung letter D. Pag nagtitake po kayo ng mga MAO inhibitor and TCA, as much as possible, ayaw po natin ng mga diphenhydramine. Bakit? Kasi yung diphenhydramine, tatandaan mo, di ba vasoconstrictor to? So kung vasoconstrictor po yan at muscle relaxant yan, ang gusto ko lang pong sabihin sa'yo, bawal po yan na kay patient kasi lalong tataas ang BP. Minsan, itatago niya po yung diphenhydramine. Ang sinabi sa'yo, bawal ang over-the-counter drugs. Yes, over-the-counter drugs. Kasi basta meron kang over-the-counter drugs, tatandaan mo. Malamang, yung diphenhydramine mo, bawal na nga yung alcohol. Di bawal din yung mga alcohol. Di ba ito alcohol din? Tama? Yes. Bawal. Bawal ang alcohol. Ang diphenhydramine, di ba may alcohol yan? Di ba? Next po tayo. Plus vasoconstrictor siya. Letter E. Ito na nga. Sabi natin yung letter E natin, syempre sabi mo, yung kanina na nga sinabi natin, yung alcohol, kung gusto mo pinasosyal, alcohol. Para hindi mo malimutan, para may masulat lang tayo sa letter E. Ano pa? Yung S-cream. 'Di ba? Yung S-cream. Bakit? Kasi karamihan ng mga ice cream, fruit flavored yan . 'Di ba? Kaya ang problema natin dito, yung mga overripe na mga, sir, bakit may chocolate ice cream? Di ba bawal din yung chocolate ice cream? Di ba? Yung vanilla, di ba may vanilla extract yun? Guys, yung vanilla extract mo na nilalagay, yung mga fruit extract mo, may alcohol kaya yun. Kaya bawal. Kaya bawal yung ice cream mo. Nagkakaintindihan? Ano pa? Meron pa po tayong fermented food. Ibig sabihin, ito po yung fermented food, ito po yung mga preserved food natin. Tama? Example, lahat ng food na gumamit ng wine, lahat ng food na gumamit ng beer, or lahat ng food na preserved. Example po, salami, preserved po yan. Bologna, preserved po yan. Hot dogs, preserved po yan. Bacon, preserved po yan. Lahat po ng mga fermented, mataas po yan sa tyramine. Clear? Yes? Yes. Okay po tayo. So yan po yung mga tyramine-rich food na bawal po kanino? MAO inhibitor and TCAs. Pag select all that apply. Pero pag isa lang ang pinili kay MAO inhibitor, bawal yun. Yun na lang ang piliin ko. Clear? Yes. Sino po yung may cardiotoxicity kanina, guys? Yung TCA. Diba? TCA. So, kung meron tayong cardiotoxicity, meron din po tayong tinatawag na, neurotoxicity.
So, sa neurotoxicity naman, nag-iisa lang naman po yung ano natin, yung drug, 'di ba? Hindi ka na malalayo. Bakit? Kasi pag neurotoxicity, mas madaling tandaan 'yan. Bakit? Kasi nagsisimula sa letter N, ang neurotoxicity. Tandaan, neurotoxicity, NDRI. O, 'di ba? Madali, no? Kasi siya lang yung letter N na nagsimula. Si NDRI, tama mali? Yes. O, kaya nga, sino po yan? Si Wellbutrin. Okay? Yan po si Wellbutrin or also known as your bupropion. Tama? Yes. Si Wellbutrin also known as your bupropion. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, may neurotoxicity po yan. Kaya, pagka neurotoxic ang pinag-uusapan po natin, tatandaan mo po, syempre, meron kang confusion, convulsion, plus seizure, okay, and coma. Alam mo naman yan. Tama? Yes. Tama po ba? Correct. Oh. Now, question. Natatandaan po ba yung mga drugs? Sa dinami-dami ng drugs na binigay ko ngayong araw na to, natatandaan pa ba? Ulit. Pagka pinag-usapan po natin si schizophrenia, ano po ang drug na ipabibigay? Anti-psych. Tama? Psychotic. Oh. Now, pagka kay Parkinson naman, ano ang pabibigay ko? Dopaminergic. Pampataas ng dopa. Carbidopa, levodopa, amantadine. 'Di ba? What do you need to watch out for pagka nagpapabigay ako ng antipsychotic? Watch out for pseudo Parkinsonism. Tama? Parkinsonism. Oh. Pagka nagpapabigay po ako ng dopaminergic, what do I need for to watch out for? Psychotic episodes. Bakit? Kasi naging schizophrenic ang dating. Pagka sa depression, ano po pinabibigay natin? Yes. Antidepressants. O, di ba? Antidepressants. Di ba? So, pag antidepressants, what do I need to watch out for? Manic episodes. Manic episodes ka naman. Di ba? So, sobrang saya mo naman. Ibig sabihin, paano ko malalaman na may manic episodes na ako? Ay nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Increase ngayon ng senses mo. 'Di ba? Sobrang heightened ng senses mo. Nagkaroon ka ng agitation. Okay? Nagkaroon ka ngayon ng heart rate na sobrang stimulated, more than 100. Tapos ano pang problem mo? Nagkaroon ka ng hyperreflexes. Okay? Syempre, pwede ka rin dito magkaroon ng seizure. Tama? Yes, kaya watch out for that. Clear? Yes? Yes. Oh, pagka pinag-usapan po natin yung bipolar disorder, okay, pagka manic depressive, ibig sabihin manic to and depressive to. Tama? Bipolar disorder yun. Ibig sabihin present yung dalawa na yan. Clear? Ano pagka ipabibigay kung pagka may depression? Malamang antidepressant. O, di ba? Hindi pa rin nawawala. Pero pagka manic ang pinag-usapan, ang ipabigay mo, anti-manic. Ibig sabihin, meron na lang po tayong isa pong hindi pa po nadidiscuss, si anti-manic. And then, you can start now, okay? You can start now answering your exam. Tama? Grabe, no? Ang haba ng today. Tama, mali? Yes. Oh. Now, ang question. Sabi, sino yung anti-manic na yan? Yung anti-manic na yan, ito po yung tinatawag nating mood stabilizers. Okay? So, yung mga mood stabilizers mo, ang gusto ko lang pong sabihin sa'yo, ang most common po natin dito is si lithium. Si lithium po, or also known as your escalate, okay? Or po pwede namang lethane. Guys, okay lang kasi lithium pa rin naman na nakasulat dun eh. Kahit hindi mo ma-memorize yan. Ang gusto ko lang isipin mo dito, pampasaya to. Pampalungkot to. Tama? Yes. Ibig sabihin na magiging problema ko po dito is what? Gusto ko sana ibaba yung senses mo.
Kaya pagka nagbibigay po ba ako dito, kasi di ba manic ka na, kaya kailangan mag-mood stabilizer, bumaba sana yung senses mo. Question, ano po yung contraindicated na ibigay sa patient? Contraindicated po ba yung depressants or stimulants? Stimulants. Huwag ka magpapabigay ng stimulants while you are giving this lithium. Kasi nga, gusto mo nga na ito ay ma-depress. Ba't ka magpapabigay ng stimulants? Example, caffeine. O, di ba? Caffeine. Ayaw ko pong ipabigay yan. Nagkakaintindihan po ba? Yes? Yes? Yes. Tapos, alam mo ba, meron pang isang hindi pinabibigay dyan. Alam mo kung ano yun? Diuretics. I-explain ko sa'yo mamaya kung bakit. Okay? O, bawal din yung diuretics. Alam mo kung bakit? Bawal ka kasi ma-dehydrate dyan. 'Di ba? Bawal ka ma-dehydrate dyan. So kung ano man yung diuretics na pinabigay sa'yo at lumabas yung sodium, automatic ayaw natin na lumabas ang sodium. Clear? Yes. Kasi sabi natin, tatandaan, pagka pinag-usapan ng lithium and sodium relationship, sabi natin, umuupo sila sa same receptor sites. Ibig sabihin, kung marami kang lithium, at wala kang sodium, lahat na lang po ng posisyon, uupuan ngayon ng lithium ko. Nakakaintindihan? Kaya nagka-current toxicity. Kaya watch out for, dehydration. Clear po tayo dito? Most especially, bawal ka pong magpawis. Bakit? Kasi pagka nagpawis ka, lalabas po yung sodium. Pagka lumabas po yung sodium, mawawalan po ng posisyon yung sodium sa receptor sites. Makaka-take over ngayon yung lithium. Sounds familiar, Ito yung parang concept niya, magnesium and calcium. 'Di ba? Kaya do you agree? Bawal ka pong magpawis, bawal kang mapagod magpawis. Oo, kasi babaksak ang tubig. Babaksak ngayon ang, sabi natin, babaksak ang tubig, babaksak ngayon ang sodium. 'Di ba? Guys, ang problema nito pag bumaksak po yung tubig ko, madidehydrate ako. Pag na-dehydrate, nag-oliguria. Ang problem ko dito, ang lithium mo, lumalabas sa ihi. 'Di ba? Sa ihi po yan na i-excrete. Pag ako ay nagkaroon ng oliguria, this would now lead towards lithium toxicity. Clear? Nagigets po ba? Yes. At natatandaan mo yung yung effect ni digoxin. Si digoxin, 'di ba, bawal siya mag-hypokalemia? Kasi ang hypokalemia magli-lead para sa kidney mo na hindi maglabas ng tubig. Para nare-retain niya ang alin? Ang potassium. 'Di ba? Kay digoxin. Pero eto naman, ang nangyari dito, ayaw mong bumaba yung tubig, magpawis, kasi mawawala si sodium at mawawala ang tubig. Pag nawala ang sodium, nagkaroon ka ng hyponatremia. Ano nangyari? Nagkaroon ka ng lithium toxicity. 'Di ba? Guys, ang kagandahan dito, alam mo kung ano? Pagka narinig mo si lithium toxicity, alam mo kung anong gagawin lang? Pag narinig mo si lithium toxicity, pag naririnig ko si lithium toxicity, ang isipin ko lang sa signs and symptoms niya, hyponatremia. Kasi doon lang naman nagaganap yung lithium toxicity pagka may hyponatremia. Ano po ba yung hyponatremia? Natatandaan ba? Pagka ikaw ay may hyponatremia, ano po ba ang nangyayari dyan? Di ba? Di sabi natin, PNS. Pagka PNS, pwede ka ba magkaroon ng anorexia? Yes. Pwede ka magka-anorexia, diarrhea, diarrhea, diuresis, 'di ba? Pinag-usapan na natin yung hyponatremia na 'yan. Ang shortcut diyan, think about PNS. 'Di ba? Ang shortcut, think about PNS. Yun nga lang, dagdagan lang po natin dito ng tremors, ng tremors po, at saka visual disturbances. Nagbe-blurred ang vision natin. Clear? Ay guys, meron pang isa dito. Alam mo kung ano to? Nagkakaroon din pala to ng ringing in the ears. Or tinnitus. Correct?
Yes. Possible po may ringing in the ears din yan. Clear po tayo doon? Yes. O. Ngayon, ang tanong ko ngayon, sabi natin, okay. So, ibig sabihin ng problem ko dito, nag-hyponatremia. Correct? So, ang tanong ko, sir, ano po ang gagawin ko dito? Ang gagawin ko ngayon dito is, magpabigay ngayon ako, ang management mo sa lithium toxicity is to diuretics. Ha? Sir, bakit diuretics? Akala ko ba diuretics? Bakit diuretics ang ipabibigay ko? Di ba sabi mo nga, okay, sabi mo nga bawal siya ma-dehydrate. Siyempre, magpabigay ka rin ng isotonic solution. Di ba? Habang may nilalabas ka, dapat may nire-replace ka. Bakit ka ba kailangan maglabas? Para anong mangyari? Para una sa lahat, lumabas ang lithium excretion will happen. Tama? Tapos, ang gagawin natin para makapag-conserve ng sodium. Sino ngayon ang ibibigay ko para makonserve ang sodium? Is it potassium sparing or potassium wasting diuretics? Yes, sino po? Potassium sparing or potassium wasting diuretics? Potassium wasting. Very good. Kailangan mag-waste ka ng potassium. Kaya ang diuretics mo dito ko nalalagay potassium wasting. Kasi pagka bumababa na po ang ating potassium, tumataas na po ang sodium. Clear? Kailangan nga mataas ang sodium mo. Nakakaintindihan? Yes? Yes. Kailangan po natin ipataas yung sodium natin. Clear po tayo doon? Yes. Bakit? Para mawala ng lithium toxicity. Kasi pagka tumataas na po yung sodium, ang mangyayari po dito, magte-take over na yung sodium, iuusog niya yung lithium. Siyempre, mas dito, panalo si sodium dito compared kay lithium. Tama? Kaya niyang patalsikin. Okay. Parang si calcium, kaya niyang patalsikin si magnesium. Ito naman, si sodium, kaya niyang patalsikin si lithium. Clear? Yes. Okay po tayo dito, guys. Yes? Yes. Question. Ano pong gagawin ko pagka ganyan? Eto pa, dagdagan lang natin ha. Sabi natin, kailangan alam mo yung normal value. Ano ba yung normal value ng lithium? Guys, tandaan, ang normal value ng lithium natin is 0.5 to 1.5. Tama? Yes. Pag nag-less than ka ng 0.5 to 1.5, ano ngayon ang itsura mo dito? Ibig sabihin, nag-underdose ka. Pag nag-underdose ka ng gamot mo, anong itsura mo? Manic or depressed? Manic or depressed ka pag nag-underdose. Kanino mo ba binibigay yan? Kay manic. Kaya ang itsura mo, manic. Pero pagka nag-more than ka ng 1.5, ay sinasabi ko sa'yo, parang itsura mo, depressed dyan. Tama? Ibig sabihin, nag-overdose ka. Parang ang itsura mo dyan, depressed ang dating mo. Tama? Depression ang dating ng itsura mo. Plus, nagkaroon ka ng signs and symptoms ng hyponatremia. Yun talaga ang lalabas sa'yo dyan. Tama, mali? Yes. Kaya kailangan ko bang i-maintain yan sa 0.5 to 1.5? Well, that's the normal value. Pero pagka tinanong sa'yo, adult, maintenance dose, 1.2. Dapat nakakapag-maintain ka ng 1.2. Clear? Pag adult. Pero pagka elderly, tatandaan mo, dapat 1. Makapag-maintain ka at least 1. Bakit po pagka matatanda na po, 1 na lang? Kasi pangit na yung renal excretion. Kaya hanggang 1 pwede. Clear tayo doon? Guys, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, pag ang lithium mo nag-more than 2, nag-i-start na po siyang magkaroon ng neurotoxicity. Pag ito ay nag-more than 3 ang lithium ko, eto nag-i-start na ang nephrotoxicity. Clear? Nephrotoxic na siya. Correct? Paano ko malalaman? Oliguria. Paano ko malalamang neurotoxic yan? Yun na naman. Confusion, convulsion,
and seizure. Ulit-ulit naman tayo dyan. Wala naman na bago. Tama, mali. Yes. So, dapat po ba stable ang sodium ko? Yes, dapat stable ang sodium ko. Dapat ang sodium ko po, okay, is about normal sodium po, dapat po is 135 to 145. Gusto ko po nandyan. Kaya ang health teachings po natin dito, wag mong kakalimutan, increase po natin ang oral fluid intake natin. About 3 liters per day. Okay? Actually, 3 to 6 yan liters. Depende, no? 3 to 6 liters per day. Pwede. Tingnan mo na lang kung sino yung mas mataas. Clear? Pero dapat pinapartneran po yan ng stable sodium. Pag stable sodium, ibig sabihin, ang sodium ko po sana is nandun nga daw po at least 3 grams per day. So dapat po, increase po ang sodium natin sa diet. Kasi bawal nga tayo mag-hyponatremia dyan. Nagkakatoxicity ng lithium. So approximately, nasa 3 to 6 grams per day naman yan. Nakakaintindihan? 3 to 6 grams per day naman. Ang gusto ko lang po sa inyo sabihin, bawal po sa health teachings mo 1, 2, and 3. Bawal po ang intense exercise. Exercise. Bakit? Baka pagpawisan ka kasi. Pagka pinagpapawisan, bumabaksak ang sodium. Pagka bumaksak ang sodium, nagkakaroon ng problema saan? Nagkakaroon po tayo ng problema sa hyponatremia. Clear? Yes. Nagkaka-lithium toxicity. Okay po tayo doon? Yes. 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 Sir, paano po kung naging ano na? Clear ako dito bago ako sumunod. Bago ko i-discuss yung kasunod. Yes. Meds na. O, punta tayo sa more invasive. 'Di ba? Paano, despite na nagbigay na ako ng meds, nagbigay na ako ng lahat ng interventions, catharsis, nurse, nagpa-verbalize na ako, still hindi nagre-resolve talaga yung depression. Alam mo yun, umabot na ng 2 years yung depression and above. Ang tawag doon, dysthymia . 'Di ba? Basta may chronic depression ka na, ang tawag po dito, dysthymia. Yan. Ibig sabihin, more than 2 years na ng depression to. Ay, alam mo pagka ganyan, ang ginagawa na natin, pagka nag-fail na lahat, ang ginagawa na po dito, ECT. Electroconvulsive therapy. Guys, tatandaan, yung electroconvulsive therapy na pinag-uusapan po natin dito, yung electroconvulsive therapy na po natin yan, tatandaan, hindi naman po talaga natin yan hindi naman po talaga natin yan job description, no? Wala. Ang ginagawa lang po natin dito is taga-assist lang tayo. Kaya wala gaanong lalabas dyan pagdating sa exam. Clear? Ang itatanong lang sa'yo, para saan ang ECT? O, diba? Ang ECT natin, para saan? For severe depression. Diba? So, ito yung mga may depression na hindi na natanggal-tanggal, diba? Plus, ang ginagawa, nire-refer po yan saan? Sa psychotherapy. Therapy. 'Di ba? So question, sino po ang mag-a-assist? Pwede po si RN, pwede po si LPN, pwede rin po mag-assess sino? CUAP. Pwede. Bakit ano lang ang gagawin natin dito? Ay naku, napakadali. Maniwala ka, magtatanggal lang tayo, remove nail polish. 'Di ba kasi hindi naman talaga natin role 'yan. O ano pa, i-remove din natin yung dentures. O 'di ba, dentures. O, ano pa, yung mga contact lenses, i-remove. Para ka papasok sa OR, contact lenses, i-remove din po natin. Nagkakaintindihan? Yes? Yes. O. Ngayon, ang sinabi natin dyan, sir, ano po ba talaga ang mechanism of action ng ating ECT? Ang mechanism of action until now is unknown. Absolutely. Okay. Pero ang pinag-uusapan natin dito, pagka kung sakasakali daw na nagkakaroon daw tayo ng, according to the research, na pagka nagkaroon daw tayo ng mga ECT na yan, tatandaan mo ha, nagkakaroon daw tayo ng resolution pagdating dun sa or regulation ng neurotransmitters. Nawawala daw yung depression, yun ang sinasabi. Yun ang sabi.
So ibig sabihin, tandaan mo, yung ECT, magkakaroon ka talaga dito ng kukuryentehin ka at about 70 to 110 volts. Ganyang kataas yung iyong kuryente. Saan mo po ilalagay yan? Sa temporal area. Temporal, okay? Gaano katagal ka kukuryente yan? 0.5 to 2 seconds lang. Tapos, after mo pong kuryentehin, magkakaroon ka po dito as expected ng seizure. 'Di ba? So pagka nagkaka-seizure ka, ibig sabihin, saglitan lang naman yung seizure, pero kailangan lang safety precaution lang pagka may seizure. Kung ano yung ginagawa natin sa seizure, wala po tayong ginagawang iba pa doon. Example, i-side lying mo lang yan, i-reorient mo yan, ganun pa rin yung seizure natin, intervention. Nakakaintindihan? Tuwing kailan po natin ginagawa yung ECT na yan? Ginagawa po natin yan 3 times per week. Okay? 3 times per week. Okay? So sinabi natin 3 times per week. Sa 1 week pa lang daw, may improvement na, tandaan. 1 week pa lang, may makikita ka ng improvement. Pero hindi pa maximum. Clear? May improvement na daw sa 1 week. Nakakaintindihan? Yes. Pero sabi natin, pagdating daw po ng 2 to 5 weeks, doon na daw po yung optimum optimum effect, no? Optimum effect tatandaan at around 2 to 5 weeks. Ibig sabihin, optimum effect na po ang meron dito. Pag tinanong ka, gaano karami kang beses magkakaroon ng ECT? 3 times per week. Ibig sabihin, kailangan mo daw at least 6 to 15 times na episodes. So, ilang weeks yan? Hanggang 5 weeks nga. Kaya nga yan, maximum improvement 2 to 5 weeks eh. Diba? Sa 6 mo kasi, sa 6 times mo na, ibig sabihin, naka-second week ka na dun. Ibig sabihin, hanggang 2 to 5 weeks nga. Correct? Yes. Yun na yan. Correct? Yes. Question. Meron ba tayong preparation for pre-procedures? Yes or no? Yes. Ano po yung preparation po natin for pre-procedure? Okay. Pagka pre-procedure po ang pinag-usapan natin for the last portion, di ba matatapos din pala tayo? Pre-procedure, guys, pre-procedure, ano po ang gagawin natin? Una, kailangan ng consent. Pangalawa po dito, kailangan meron kang CP clearance. Cardiopulmonary clearance. Hindi po pwedeng may sakit ka pala sa MI tas kinuryente ka, sus mio. Clearance. Sasabihin nila, nag-MI ka eh. Hindi pwede. 'Di ba? So, dapat daw cleared ka sa ECG mo, cleared ka sa X-ray mo, okay? Wala kang tuberculosis, or yung PFT mo okay, yung paghinga mo. At saka yung EEG mo normal. So, dapat daw normal lahat yan. Tapos, sabi natin, since expected magsi-seizure, kailangan po naka-NPO at least 6 hours. Okay? NPO at least 6 to 8 hours before the procedure. Or po pwedeng post-midnight. Or po pwede naman 6 hours before the procedure kasi baka hapon pa gagawin eh, 'di ba? Tapos, since magsi-seizure yan, paihiin mo muna yan at saka pataihin mo yan. Kasi baka naman ang nangyari dito, nung nag-seizure siya, hindi niya na-control yung lalabas sa puwet niya. Di natae, naihi. Pero usually, naiihi to eh. Yung sa amin, every morning, 9 a.m. Ini-ECT sila every morning? 9 a.m. Kasi kailangan after nila ECT, may sitter silang kasama for 2 to 4 hours. Kasi nagkaroon sila ng seizure di ba? Kaya hindi pwede. Kailangan po i-shampoo din yung hair Alam mo kung bakit i-shampoo? Kasi ididikit nga yung yung plates para hindi walang emollient, 'di ba? Yes, yung mismong Kaya i-shampoo daw natin yung hair. Isasama yan Now, ang tanong, Sir, magpapabigay po ba tayo as expected ng ating muscle relaxant? Yes. Guys, kasi di ba nagsi-seizure? So pagka yung nag-seizure natin sumobra-sobra, tatandaan mo, kailangan meron kang tinatawag po dito na muscle relaxant on the bedside. Muscle
relaxant. Sino po yung muscle relaxant na binibigay po natin? Ito rin po yung nakaka-malignant hyperthermia. Ano po ibig sabihin ng malignant hyperthermia? Tumaas ang temperature dahil sa gamot na may binigay na gamot. Kanina may diniscuss na ako na malignant hyperthermia tama? Yes. Sino po yung nilagnat kanina? Si NMS, 'di ba? Si NMS, tama. May malignant hyperthermia, tumaas ang temperature. Pag tumaas lang ang temperature, malignant hyperthermia. Pero pagka tumaas ang temperature, hinaluan siya ng muscle rigidity, ano po tawag doon? NMS. Neuroleptic malignant syndrome. Neuroleptic malignant syndrome. Basta tandaan mo lang pagka nagbigay ng gamot, tumaas ang temperature, malignant hyperthermia 'yun. Clear? Yes. So, ang gagawin po natin dito, okay, gusto ko lang pong sabihin sa iyo, magpapabigay ng muscle relaxant. Ang tawag sa muscle relaxant is what you call as your anectin. Pag sinabi mong anectin, ito po yung tinatawag nating succinylcholine. Clear? Isipin mo na lang, nakakalagnat ba yan? Oo. Basta susonicolin, nilagnat si Sir John. Tama? 'Di ba? Parang susonicolin, 'di ba? Isipin mo na lang, ako nga nilagnat diyan . 'Di ba? Sabi mo, ay nako, nilagnat si Sir John diyan. Susonicolin, succinylcholine. 'Di ba? Mas madaling tandaan. Correct? Kasi nga dahil sa susonicolin. Tama? Ano pa? Sir, so si anactin po natin, watch out lang po tayo for malignant hyperthermia. So pag may malignant hyperthermia, ganun pa rin yan, bromocriptine pa rin ang pinabibigay natin. Okay, bromocriptine, also known as your Parlodel. Diba? Yes, bromocriptine or Parlodel. Clear po tayo doon? Yes. Ang tanong ko, kasama rin po ba dito dapat since muscle relaxant yan? Number 1, watch out for malignant hyperthermia. Pangalawa, respiratory depression kasama? Yes. Kasi lahat naman talaga na muscle relaxant nakaka-respiratory depression. Kaya watch out for that. Clear? Yes? Yes. Now, ang tanong ko, Sir, paano po pagka post-procedure? Meron pa po ba tayong gagawin sa post-procedure? Pagka post-procedure naman, ito naman po ang gagawin natin. Post-procedure. Pagka post-procedure naman po, ano po ang gagawin natin dito? Malamang, ang post-procedure number 1, i-vital signs. Tama? Yes. Most especially, ang pinaka-importante, yung RR po natin, sino po ang gagawa niyan? Si RN. Bakit? Bakit po si RN? Kasi hindi pa stable during the first 4 hours. Kaya nga sabi mo, Monica, di ba? Kailangan binabantayan ng first 4 hours. Hindi pa stable kaya si RN, kasi kaka-seizure pa lang. Clear? Yes. So, ito po ang gagawin, RN until stable. Pag stable na po, pwede na po yang i-delegate. If stable na yan, okay, tatandaan, pwede na po yan kay LPN, pwede na rin po yan kay UAP. Depende sa gagawin. Okay, depende sa gagawin. For example, drugs ang ibibigay, gamot ang ipapabigay, si LPN, oral drugs. Pero kung ang sinabi, baiting lang or feeding lang, pwede na si UAP. Nakakaintindihan, depende sa gagawin. Pero one thing is for sure, dapat stable. Dahil pagka hindi stable, automatic kay RN yan. Kahit yung feeding kay RN yon. Clear? Basta hindi stable. Okay po tayo doon? Pangalawa, iside lying mo po ito kasi baka mamaya, para hindi po daw tayo mag-aspirate. Ayaw natin ng aspiration. Tama? Yes. Plus, of course, number 3, you-reorient. Kasi ito ay nag-seizure. Para malaman niya na kung nasaan siya, anong yung name, place, time, and situation. Tama? Yes. Now, ang tanong ko, Sir, kailangan po ba malaman ko kung ano yung normal side effect? Ang side effect po ng ating ECT is amnesia. Kaya kung ito ay nakaka-amnesia, temporary po Temporary amnesia is a side effect. Approximately, mga 3 days po yan. Nakakalimot. Pero, watch out ka lang po dun sa ating adverse effect. Kasi pagka ito ay adverse effect na, yung amnesia, tatandaan, this turns now, okay, ulit. Tanggalin ko to.
Pag amnesia ang pinag-uusapan natin, tatandaan mo. Pag ito at 3 days lang, ibig sabihin temporary. Tama? Ito, expected. Side effect lang po ito. Clear? Pero pag ang amnesia mo, nag more than 3 days, ito permanent, nag more than 3 days, ibig sabihin, ang problema mo dito, adverse effect na siya. I-report mo yan. Tama? I-report mo po yan. Correct? Adverse effect na yun eh. Nag more than 3 days na. Clear? Yes. Now, do we have a contraindication pagka pinag-usapan po natin ang ECT natin? Yes. Ang absolute contraindication po natin, absolute contraindication po is increased ICP. Wala na pong iba. Yes. 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 The rest, lahat yan, caution lang. Example, pregi. Pwede bang ma-ECT yung pregi? Pwede naman, pero caution ha. May caution lang, 'di ba? Or po pwede may fracture, pwede ba silang ma-ECT? Oo, pero caution. Or cataract, pwede ba silang ma-ECT? Yes, pwede rin, cataract. Pwede din. Or po pwede rin ba, basta ang isipin mo na lang po dito, sir, paano po yung MI? Pwede rin naman, basta ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, dito dapat may caution. Ibig sabihin, anong caution? Pagka nagkaroon po ako ng problema dito sa pregnant, 'di ba? Nag-contract, bigyan po ito ng pampastop ng contraction. Sino po? Tocolytics. 'Di ba? Yes, tocolytics. 'Di ba? Yung Ritodrin, Utopar. Correct? O. Paano naman po to pagka nag-fracture naman po? Di muscles, muscle relaxant na ipabigay mo pag nag-i-spasm. O. 'Di ba? Next, paano naman po pag nag-MI? Di ba syempre, NTG. Correct? O, NTG. O, di ba? Sir, paano naman po yung cataract at saka glaucoma? Idagdag mo na nga dyan si glaucoma. Pwede naman. Basta siguraduhin mo yung glaucoma mo hanggang eyes lang ha. Hindi po pwedeng mataas ang ICP. Bawal yon, absolute contraindication. So, ang gusto natin dito, pagka may glaucoma, magpatak tayo ng mga betaxolol, o 'di ba? Yung mga natin, yung mga drugs natin for glaucoma. So may mga drugs naman kasi. Kaya dito caution lang. Well, kung po pwede itong maging contraindicated na, sige, gawin natin. Kung meron pang ways para hindi gawin ng ECT, sige. Pero kung talagang severe depression na, wala na tayong magawa, o sige, gawin na natin. 'Di ba? Pero with absolute contraindication, si increased ICP. Hindi ka talaga po pwedeng mag-ECT dyan. Okay? 100% hindi pwede mag-ECT kanino? Kay increase ICP. Clear tayo doon, guys?